Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay isang recipe na naman ang i-share ko sa inyo ngayon guys na patok ipang benta ngayong holiday season. Usong-uso itong mga ganitong cake, so may mga iba't ibang toppings. Parang 3-in-1 na siya. Then yung ginamit nating cake dito ay ubi moist cake. Hindi rin po tayo dito gumamit ng ubi halaya dito sa ating cake. Pero ganun pa man ay napaka-moist at napakalambot pa rin ang ating cake. Kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung leche flan dito sa ating baking pan. Nilagay ko na yung ating sugar at saka yung ating water. Then ika-caramelize lang natin ito hanggang sa magiging amber na yung color niya. Pero guys, kung meron naman kayong recipe ng inyong leche flan, pwede namang gamitin yon. Ito guys, kasing leche flan recipe na ito, mas pinababa natin yung costing nito. Konti lang yung ingredients na gagamitin natin dito. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating 5 large egg yolk. Then sunod na rin natin yung isang buong itlog or 1 whole egg. Ayan, gumamit ako dito ng isang buong itlog para magiging mas firm yung ating flan. Hindi po siya ganun kalambot. Then naglagay din po tayo dito ng kalahati ng calamansi or pwede rin po lemon. Then naglagay din ako ng kunting patak lang ng vanilla. Yung calamansi naman ay pangpaalis do sa langsa ng egg. Then yung vanilla naman ay para magiging mabango yung ating flan. Then ito pala yung ginamit ko dito guys. Hindi na ako gumamit ng evaporated milk at saka condensed milk. Ito lang yung parang 2-in-1 na siya, yung creme densada. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya. Then gagamit tayo dito ng strainer para maiwasan po natin yung lumps dito sa ating mixture. Para maganda rin yung magiging texture ng ating flan. Then ayan, then sinala ko siya ulit guys pagkalipat ko siya dito sa baking pan. Tatakpan lang natin ito ngayon ng aluminum foil, then steam lang natin ito ng 45 minutes sa mahinang apoy lang. Dito kasi guys, nagkamali ako dito kasi nung una, pinalakasan ko yung apoy para mabilis kumulo yung tubig. Then paglagay ko na ng flan, nakalimutan ko na siyang pahinaan. Kaya parang nagbubutas-butas yung ating flan, pero ayos lang naman kasi pang bahay lang naman ito. Then gumamit ako dito ng toothpick. Palalamigin lang natin ito guys, then tatakpan natin siya ulit, then ilagay natin siya sa ref. Then ito naman yung ating mga aluminum pan, yung gagamitin natin dito sa ating cake. Ayan, meron tayo ditong mas malaking size at meron din tayong maliliit. Ito maganda to guys pang giveaways or pang free taste. Kung gusto niyo namang makamura, pwede nyo gamitin itong ganitong klase ng aluminum pan. Ayan, mas mura ito guys compare dito sa red na ito kasi mas makapal siya at maganda yung klase niya. Then ayan, lagyan lang natin siya ngayon ng oil para hindi dumikit yung ating cake. Itatabi lang muna natin ito. Then gagawin naman natin ngayon yung ating ubi moist cake. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin lahat ng mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, salt, at saka yung ating baking powder. Then, isif lang natin ito para sigurado tayo na wala pong mahahalong mga buo-buong flour dito sa ating mixture. Then, pagkatapos nito, ilagay na rin natin yung ating white sugar. Gumamit ako dito ng white sugar at saka yung brown sugar para mas moist yung ating cake. Then, i-mix lang natin ito. Kapag katapos nito, isa't aside lang muna natin siya. Then, sunod naman yung ating liquid ingredients or yung ating wet ingredients. Ito pala yung ginamit kong brand ng milk para mas malinamnam siya guys. Tapos, mas mura siya. Then, nilagay na rin natin yung ating oil at saka yung ating vanilla flavoring. Hindi po tayo gagamit dito ng ubi halaya guys para mas moist yung ating cake. Sunod na rin natin yung ating egg. Bali, 2 large egg yung ginamit ko dito. Kung medium naman yung gagamitin nyo, gawin yung 3. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya. Then, ilagay na natin yung ating dry ingredients. Bali, nilagay ko siya ng 2 batch para hindi po mabigat yung paghalo natin. Pero kung gagamit naman kayo dito ng mixer, pwede namang isahan lang yung paglagay nyo ng inyong dry ingredients. Then, i-mix lang muna natin ito konti. Then, sunod na natin yung huling dry ingredients natin. Then, hahaluin lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl. Then, tandaan din po natin guys, wag po natin i-overmix yung ating mixture para hindi po magiging gummy yung texture ng ating cake.
Ayan, ready na yung ating butter mixture. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mga aluminum pan. Dito guys, sa size na ito, bali 1 1/2 cup yung nilagay ko dito na mixture. Then dito naman sa mga maliliit, bali 1/2 cup lang yung kasya dito guys. Basta ang tandaan nyo lang guys, kahit anong size yung pan na gagamitin nyo, pag naglagay kayo ng mixture, dapat hindi po aapaw or hindi po siya susobra dun sa kalahati ng pan na gagamitin nyo para hindi po para may space pa yung icing na ilalagay nyo or yung inyong toppings. Then, ito na yung ating cake. Palalamigin lang muna natin ito dito sa ating cooling rack. Then, ayan guys, nakikita nyo ba yung ating cake? Napaka-moist niya at napakalambot. Ayan, napaka-shiny niya. Ayan. Pero again guys, pwede nyo siyang i-bake sa anumang pan na available sa inyo. Pwede nyo rin siyang gawing 8 inches o ilang layer ng cake. Then, ito naman yung ating icing. Ito yung ginamit kong whipping cream dito sa ating cake na ito. Naglagay lang ako dito ng 3/4 cup na whipping cream. Then, nag-add pa pala ako dito guys ng 1/2 cup kasi kinulang yung ating icing or yung ating frosting. Then, ito naman, i-beat lang natin ito ngayon pagkatapos ating ilagay yung ating powder milk at saka yung ating icing sugar. Then, ilagay na natin yung ating vanilla flavoring habang hindi pa siya masyadong stiff peaks. Then, continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging ganito na yung texture ng ating icing. Ayan, napaka-stable na ng ating icing. Yung nilagay nating powder milk at saka yung powder sugar guys, ayan, tumutulong yung para mas lalong magiging stable yung ating icing. Pero optional lang naman yun kung pang ganitong cake lang naman, hindi kayo gagawa ng mga layer na cake. Pwede naman kahit wala ng ilalagay na powder milk at saka yung powder sugar. Then, ito na yung ating cake. Tinakpan ko lang pala siya ng cling wrap guys para mas lalong magiging moist siya. Then, ilagay na natin yung ating ginawang icing dito sa ating cake. Sa paglagay naman ng icing guys, depende na sa inyo kung dadamihan nyo or kakapalan nyo yung inyong icing. Pero, dapat yung tama lang guys para hindi po nakakaumay yung ating cake. Then, naglagay lang pala ako dito ng border sa gilid para hindi po lumabas yung ating ilalagay na toppings. Same lang din po dito sa ating maliliit na cake. Ayan, maglagay lang din tayo ng thin layer lang ng icing. Dito guys, pwede naman kayong mamili dito kung ano lang yung ilalagay yung toppings dito. Pwede namang leche flan lang ilalagay nyo. Pwede ring ubi halaya lang. Or pwede ring makapuno lang yung ilalagay nyo dito. Depende na po sa inyo. Ito na yung ating leche flan. Ayan, chilled na ito overnight. Nalakihan ko pala yung paggamit ko dito ng baking pan. Ayan, dapat pala 6 inches lang. Kaya manipis yung ating flan, guys. Ayan, pero okay lang naman kasi maliliit lang naman yung ating ginawang cake. Then, ayan, ini-slice ko lang siyang maliliit na cube. Then, ito na yung ating mga toppings. Meron tayo ditong makapuno at saka yung ating ubi halaya. Ayan, again, may recipe tayo nito sa ating YouTube channel. Then, ayan, ipapipe lang natin siya dito. Gumamit lang ako dito ng piping bag para hindi po makalat yung ating ubi halaya kapag nilagay natin siya sa cake. Then, ilagay na rin natin yung ating makapuno. Again po, pwede po kayong mamili kung ano man yung gusto nyong toppings na ilalagay dito sa ating ubi cake. Uulitin lang natin itong procedure na to doon sa ating mga natira pang cake. Lalagyan din natin siya ng toppings. Then, ito na siya guys. Ayan, may toppings na sila. Tatakpan lang natin ito ngayon, then i-chilled lang natin siya overnight, mas maganda, or pwede naman kahit 6 hours lang siya guys. Mas masarap kasi siyang kainin kapag malamig siya. Gawa nung may nilagay tayo dito ng flan, mas masarap yung leche flan kapag malamig, then yung ating ubi halaya, then yung ating cream. Tumatagal pala itong cake na ito guys ng hanggang 7 days na naka-chilled or sa chiller. Itong maliit na ito guys, pwede nyo siyang ibenta ng 150 hanggang sa 160 pesos kasi maganda yung quality ng ating aluminum pan na ginamit dito. Then ito naman yung malaki, pwede nyo siyang ibenta ng 300 hanggang 320 pesos kada isa. Pero depende pa rin po yun dun sa presyo ng mga sangkap na ginagamit nyo kasi magkaiba po tayo ng area. Then ito siya guys, ayan, naka-chilled na ito overnight. Ayan, titikman na natin siya ngayon. Hindi po siya matamis, saktong-sakto lang yung lasa niya. Napaka-perfect lang din yung combination ng mga nilagay natin na toppings, yung ating leche flan, then yung ating makapuno, then at saka yung ating ubi halaya. Then yung ating cake guys, hindi siya matamis, tamang-tama lang din yung lasa niya. Then yung ating cream, ganun din po, hindi po din po siya matamis. Basta perfect lang yung combination nilang tatlo, yung ating toppings, then yung ating cake, napaka-moist at napakalambot niya. Para kayong kumain dito guys ng ubi cake, ice cream na may iba't ibang flavor ng toppings. Basta napakasarap niya guys at nagme-melt talaga siya sa inyong bibig kapag sinubo niyo siya.
Ayan, pwede nyo nang practicein yung paggawa nito guys para pagdating ng Pasko or kahit hindi naman Pasko guys, pwede pa rin kayong gumawa nitong cake na ito. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video at saka sa mga binigay ko mga tips, sana may natutunan kayo guys at kapag may mga tanong pa po kayo, pwede po kayo mag-comment doon sa ating comment section. Ayan pala guys, pinapakita ko sa screen, ayan, nilagay ko siya ng ribbon at saka sticker. Ayan, pwede nyo gawin din ito guys kung gusto nyo mas presentable tingnan yung ating mga goodies na binibenta natin. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.